Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Padre. Araw ng Huwebes sa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Magandang simulan ang pagninilay sa pamamagitan ng mga salita na alam nating mga Pinoy. Sapagkat ang salitang ito, maliit pa tayo, naririnig na natin. At hanggang ngayon, alam natin kung anong salita ito at kung ano ang ibig sabihin nito. Ningas, kugon. Ganyan tayong mga Pinoy, di ba? Magaling lang sa simula. Kapag tumagal na, hindi na nagagawa kung ano ang magandang sinimulan. Kinatatamaran na at halos hindi na katulad nung dati. Ganyan ang mga Pilipino. Hindi magandang katangian na masasabi ang ningas kugon, sapagkat hindi maaaring magaling lamang tayo sa simula. Ang kinakailangan makita sa atin ay ang pagsisikap na kung ano ang magandang sinimulan, masusustain, maipapakita natin hanggang wakas. Bakit ko yan sinasabi? Sapagkat sa kwentong narinig natin sa unang pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hari, ganyan ang nangyari kay Haring Solomon. Sa simula ng kanyang pagkahari, siya ay pinuri ng Diyos. Magaling na pinuno. Kaya nga ang sabi ng Diyos sa kanya, humiling ka sa akin ng kahit ano at ibibigay ko sa iyo. Maraming mga sundalo, mayamang kaharian, at kung ano-ano pa, hilingin mo sa akin sapagkat nakita ko at natagpuan kitang isang magaling at tapat na lingkod. At ang hiniling ni Haring Solomon ay katalinuhan na malaman kung ano ang laman ng puso. Pero sa paglakad ng panahon, ang napakagandang nasimulan ni Haring Solomon ay nabago. Nagkaroon siya ng interest na magkaroon ng maraming mga impluensya maging sa ibang bansa. Kaya nga sinasabi, para magkaroon ng maraming impluensya sa ibang bansa, nag-asawa siya ng maraming mga dayuhan. At dahil sa mga dayuhan na ito na kanyang naging asawa, hinikayat nila si Solomon na gumawa ng altar sa kani-kanilang mga Diyos-Diyosan. At nagawa ni Haring Solomon na magpagawa ng iba't ibang altar sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan na kinikilala ng kanyang mga asawa. Nagalit ang Diyos kay Haring Solomon. Sa dalawang pagkakataon, sinabihan ng Diyos si Haring Solomon, bakit mo yan ginawa? Pero hindi nakinig si Haring Solomon. Ibang-iba siya sa kanyang amang hari na si David. Si David bumagsak sa kasalanan, nagsisi, humingi ng tawad. Pinatawad, binigyan ng Diyos ng panibagong pagkakataon. Si Solomon bumagsak sa kasalanan, pinaalalahanan ng Diyos, pero hindi nagsisi, hindi humingi ng tawad. Dahil sa hindi mo paggalang sa aking tipan at sa hindi mo pagsunod sa aking tagubilin, sabi ng Diyos, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo. Ngunit, alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod.
alang-alang sa Jerusalem ang aking lungsod na hinirang. Napakahalaga mga kapatid ang pagsunod sa Diyos. Napakahalaga ang pagsisikap na gawin ang kung ano ang kalooban ng Diyos. At bagamat may mga pagkakataon na mayroon tayong gustong gawin at pinapangarap sa buhay, sa bandang huli, ang gawin natin at ang sundin natin ay ang kalooban at kagustuhan ng Diyos. Sapagkat walang gugustuhin ang Diyos para sa atin na ikapapahamak natin. Kapag ginusto ng Diyos, iyan ay makabubuti sa atin. Maaaring hindi natin naiintindihan ngayon at hindi natin matanggap ngayon. Pero darating ang oras, darating ang araw, mauunawaan at matatanggap din natin ang lahat na ang Diyos pala ay tunay na mabuti at wala sang hinahangad na masama sa kanyang mga hinirang. Kaya masasabi natin, sayang si Solomon. Maganda ang sinimulan sa kanyang pagkahari, pero nagtapos sa napakasamang paningin mula sa Diyos. Ningas Kugon. Huwag sana nating panatilihin ang ganitong hindi magandang ugali sa ating pamumuhay. Amen.